Father God, salamat Lord sa napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil napakagandang panahon na binigay mo sa amin at hindi mo hinayaan na kami, Panginoon, na nahihitan. Nagkakuryente, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak na narito, Panginoon, at bigyan mo kami ng pangunawa, maunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord. Kapag ng iyong lingkod, Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan na maibahagi ito ayon lang sa iyong kalooban, Ama. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ng mga tiyo ko, pag lalaki hindi umiiyak, dapat ang lalaki matapang. Pag umiyak ka na, sabi, parang kang hindi lalaki. Mga ganun sinasabi. Parang kang hindi lalaki. Dapat ang lalaki hindi umiiyak. Sabi nga ng mga ano. Pero alam po ninyo, ang lalaki talaga dapat pala ay kumbaga, sabi ng iba, ang lalaki ba dapat macho, malaki ang katawan, matipuno? Yun ba ang qualification ng tinatawag na lalaki? Pero alam mo ninyo, kahit ikaw ay patpati ng katawan, hindi ka ganong malaki, pag ikaw ay yung paninindigan, yun yung lalaki. Yun yung tunay na lalaki. Talagang, sabi ko nga, nung lalangin po ng Panginoon ang kalawakan, inuna niya lahat ng pangailangan ng tao. Pero ang nilalang niya ay ang una ay ang lalaki. At ang lalaki po, ay ang babae ay nagmula lang sa lalaki. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya, itaas ang mga kamay ng mga kalalakihan. Ibaba ang kamay ng kababaihan. Hindi po kasi sabi nila, sa tahanan daw, lagi na lang ang nakataas ang kamay ay ang babae. Ang lalaki natin nakababa, laging tatawagin, Pedro, Juan, kunan mo ako ng magbili ka, ipag-drive mo ako. Si lalaki nakataas ang kamay. At sino ba bakit nagkasala ang tao? Sino yung naging dahilan ng pagkakasala? Lalaki ba o babae? Pastor, yari ka mamaya. Ibig sabihin, talagang inilagay ng Panginoon ang lalaki bilang isang leader. May paninindigan at talagang nandun yung kanyang, yung talagang, sabi nga, sa ating panahon ngayon, lahat ng kababaihan nag-aaral ng mabuti, nagiging kilala sa ating lipunan, at alam niyo po, nababawasan na ang respeto sa kalalakihan. Kasi sa family, pag tayo ay merong babae ang nagkumikita, babae ang nagtatrabaho, tayo po ay nagtatamimi. Pero pag nilagay natin sa batas ng Panginoon, kahit siya ang may trabaho, dapat tayo pa rin umili. Sabi ko nga sa isang tahanan, o sa isang, kahit sa atin bilang tao, pag itong ulong ito, nagkaroon ng isang ulo dito, yun ang sinasabi ng pastor na nag-recreate ka ng halimaw. Pag sa tahanan natin, yung kalalakihan, yung lalaki ng Panginoon hindi tumatayo bilang lalaki ng Diyos. Di ba tayo yung provider eh? Tayo yung lahat. So dapat nakabis tayo sa salita ng Panginoon. Dapat kung tayo lagi nakalagay, bilang lalaki. Kuminsan kasi nalalaman, kaya yun yung ginagawa ng mundo. Yun yung ginagawa ng mundo. Ngayon, gustong baguhin ng mundo yung ginawa ng Panginoon. Gusto ng mundo ang maghari yung babae. Para masira yung original na ng Diyos. Mapapansin nyo, di ba? Mapapansin nyo sa mga nangyayari sa atin. Kaya napakahalaga po na mapalakas natin ang presensya ng kalalakihan. Nung panahon na si Moises, nung sila ay nasa midst ng problema, umiiyak si Moises, sabi ng Panginoon, Moises, huwag kang umiyak! Ano bang meron ka? Tungkol po, gamitin mo. Marami sa atin sa kalalakihan kung minsan, pwede namang may magamit pero hindi ginagamit. Hindi kita naman si Mrs. Siya na lang. Bigasin na lang ako dito. Pero anyway, bago po tayo magpatuloy, manood muna tayo ng isang video.
Hallelujah. Talagang, alam po ninyo bakit? Bakit doon? Ang pamagat pa rin ng ating pag-aaralan ay the four characters of men. Okay mo? Yan. Integrity, intimacy, identity, influence. Parang kahawig na rin kanina. Sabi mo parang kahawig na rin kanina. So, bakit po kaya doon idilaan? Kasi gusto makita ng Panginoon yung katapatan niya sa atin. Kasi yung panahon na yun, mayroon pong daan ang mga papunta doon sa lupang pangako na pwede silang may shortcut. Pero bakit kaya doon idinaan ng Panginoon itong mga Israelitang ito? Kung saan doon, kasi gusto ng Panginoon, paano makikita yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi mga 2 weeks lang ay pwede na silang makarating sa lupang pangako eh. Pero inabot sila ng 40 years. Doon sila idinaan. Kasi alam mo, dahil mahal tayo ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak ng mga Israelita ng tayo na yun. Kaya doon sila idinaan. Kaya doon sila idinaan nung ibaba ni Moises yung tungkol, nagkaroon ng daan. Ayaw ng Panginoon na pag naghirap sila doon sa lugar na pagdadala ng Panginoon, sila ay makakaisip bumalik. Kung sila man ay babalik, wala na silang dadaanan. Kasi hindi na muli babaakin ng Panginoon yung dagat para sila ay makabalik. So ibig sabihin, pag tayo yung tinanggap na ng Panginoon, ayaw ng Diyos na tayo makukuha muli. Hindi tayo muli ibabalik doon sa Ehipto, doon sa lugar na kung saan tayo ay mga alipin. Tayo ay mga utusan, tayo ay mga kawawa, tayo ay mga taong mga walang halaga. Yung mga Israelita sa lugar ng Ehipto, sila po yung mga taong walang value. Kumbaga, utusan sila, lahat ng mga bagay na pinapagawa ng Paraon, sila ang gumagawa. Kaya nung tanggalin sila ng Panginoon, doon sila itinaan ng Panginoon sa kung saan hindi na sila kayang bumalik pa. Ayaw ng Diyos na tayo maging bumalik sa pagkaalipin. Kaya once na tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay mayroon ng Panginoon at kaya natin tumayo. Si Moises sabi niya, di ba? Kasama natin ang Diyos! Sila ang daming humahabol. At alam ko niyo kung mapapanood yung pinakahuli niyan, yung dinaanan nila kung saan sila ay ginawa ng daan, doon din ibinaon ang lahat ng kanilang kalaban. Ano bang meron tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon? Sabi ko nga, yung number 1 po dyan, yung men of integrity. Yung katapatan ng Panginoon sa atin, doon sa loob ng 40 years, ipinakita ng Diyos. Ipinakita ng Panginoon na gumawa siya ng lahat ng mga pamamaraan, mga himalang bagay. Ipinakita ng Diyos yung pagka-Diyos niya. Bakit ito pinakikita ng Panginoon? Yung lahat na naging masuwayan sa Kanya, hindi po nakarating sa lupang pangako. Pero yung mga sumunod sa Kanya at nagtiwala sa Kanya, nakarating doon. Marami po sa kalalakihan, ang pagtitiwala ay nasa kanilang sarili. Hindi nakatuon o hindi nakapundasyon sa salita ng Diyos. Kaya po marami ang naliligaw at nangihina at bumabagsak ang kanilang leadership. Kumbaga, nandito po yung tunay na lakas sa Panginoon. Marami po pinagdaanan sila dyan, pero pinakita ng Panginoon yung katapatan ng Diyos sa kanila. Ang sabi po sa Psalms 139 verse 14, ang sabi niya rito, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga ng tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintay. Kahanga-hanga po ang ginawa ng Panginoon nung panahon na sila ay dinaan ng Panginoon sa lugar na yun. Hanggang sa sila nakarating, pinagtanggol sila ng Panginoon, ginawa ng Panginoon, kasama nila ang Diyos. At yung lahat ng mga kalalakihang tumatayo na kasama ang Panginoon, sila po ay nagtatagumpay. At ang sabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya ibinigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po yung katapatan ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi po ito nawawala. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, kumbaga, mga lalaki ng Diyos, kumbaga tayo mga kalalakihan, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Una sa gawain. Sa ating family, pinagkatiwalaan ng Panginoon sa atin.
tayo po ay mayroon talagang dapat, sabi nga ng Panginoon, yung katapatan, pinapakalaga, di ba, kahit sa ating pamilya. Subukan mo na hindi katapat sa misis mo. Magkatapat kayo ng away. Napakalaga po yung magiging tapat tayo. Kaya sabi ng Panginoon, dinadalaw ko hanggang pang-apat na saling lahi yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon po ay mapanibubuing Diyos. Sa totoo lang, pag tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon, kasama natin palagi ang Diyos. At tayo po ay magtatagumpay. Masigit po ang katapatan ng Panginoon sa atin. Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. Sabi ko nga, pag ako nagbimisay, sabi ko, kung mayroon kang gusto itanong, lahat ng itatanong mo o yung mga darating na tao pa sa panahon, lahat ng katanungan, narito po ang kasagutan. At ito yung ating blueprint sa ating buhay. Pag dito tayo nakabis, hindi tayo maliligaw. Ito yung number one, ito yung nag-iisang truth na dapat nating sinusundan para hindi tayo maliligaw sa ating mga ginagawa bilang mga anak ng Panginoon at bilang mga kalalakihan na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo maliligaw at hindi tayo madadaya kasi ito yung isang truth na ating sinusundan. At ito yung katotohanan, sabi ko nga, sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili hanggang wakas. Ito po ay pwede natin panghawakan sa lahat ng pagkakataon. Sabi po sa number 2, men of intimacy. Ito po yung sa 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 5. Asahin na lang yun kasi yung video na ang oras. Ito po yung pagkakaibigan ni Jonathan at ni David. Yung pagkakaibigan nila, kung gaano kalalim kanilang pagkakaibigan. Dapat po ito ay tinataglay natin. Dapat pag ikaw ay, di ba? Di ba pag ikaw ay kaibigan, alam mo pag mabait ka sa kaibigan mo, alam mo pag yung kaibigan mo, yung pag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya ako sa mga apo ko, pag sinabi ko, gumagawa ko ng paraan para magawa ko yun. Meron akong pinsan, pag kaming dalawa ang nag-usap, rain or shine, pag kami may lakad, natutuloy. Kasi pag hindi siya dumating, alam niya nandun na ako isang araw, mayroong bagyo, may usapan kami na pupunta kami doon sa dagat kasi may pupunin kami. Hindi sana ako pupunta kasi nga nagbabagyo. Wala pa namang cellphone sa time. Pero pumunta ako. Nagbabagyo, nandun din siya naghihintay sa akin. Kasi ganoon siya, pag nag-uusap kami, yung pinag-usapan namin talagang dapat mangyari. Maliban siguro napakatinding problema na hindi mo na kayang maglakad. Sabi ko, kanina ba yan? Sabi niya, siyempre, pinag-usapan natin yung pinag-usapan natin. Ganitong oras, darating ka. Ganitong oras, kaya nandito na ako. Lamig na lamig ako sa ulan, pero dumating ako. Kasi, pag kami dalawang magpinsan na nag-uusap, ganun talaga. Kaya pag kami nag-uusap, lagi ang sinasabi namin, rain or shine, matutuloy tayo. Talagang, ganun siya. Kaya pag kami dalawa nag-uusap, natutuloy at natutuloy. Pero pag mga iba namin kamag-anak, asahan mo, hindi darating pag mayroong sama ng panahon. Ganun po dapat tayo sa ating kaibigan. Meron tayo, kumbaga, yung ating intimacy talagang nakikita sa atin, nararamdaman sa atin. Pag ito po ay nasa atin, dadaming kaibigan mo. Kasi ito talaga totoong Kristiyano to. Alam mo, bilib ako dyan. Lahat ng sinabi niya, talagang ginagawa niya. Yung bagang may paninindigan ka talaga, sabi ko nga hindi na sa palakihan ng katawan. Baga, makikita kayo, talagang pupunta ka. Naalaala ko yung tatay ko at saka yung tiyo ko. Noong una ay wala pang cellphone. Nagkita sila sa Naga City. Sabi niya, magkita tayo ng pizza 20 sa Naga City. Nagkamali yung kalendaryo sa bahay. Yung pizza 20, ibang araw. Ibang araw din doon sa kanila. Pumunta yung isa rin maghapong naghintay. Kinabukasan umuwi. Dumating naman yung isa kinabukasan. Naghintay din, wala, umuwi. Pumunta rin sa bahay ng isa.
Sabi niya, pambihira ka, hindi ka dumating. Tinala yung kalendaryo, pinagtingnan pareho, may problema yung kalendaryo. Talagang, diba? Yung kanilang puso talagang, yung kalendaryo lang nagka-problema, kaya hindi sila nagkatagpo. Sa atin po bilang mga lalaki na talagang may pananindigan, dapat po ito nakikita sa atin. Lalo tingin tayo ay Kristiyano. Pag sinabi ni engineer, darating ako, mas maaga ka akong dumarating. Diba? Pag sinabi mo darating, darating ka. At kung hindi ka man darating, dapat sasabihin mo malayo pa. Kasi meron po tayo talagang Panginoon na kasama. At alam po ninyo, sa bawat desisyon na ginagawa natin, ang Diyos po ang nakataya. Tulad ko, halimbawa, mangako ako, ano sasabihin sa akin? Pastor, paano? Ang mapapahiya. Ako, wala namang sa akin masisira. Ang masisira, yung Diyos na pinaglilingkuran. Siya ang pupulaan, hindi ako. Wala namang mawawala sa akin. Kaya yung gusto ng Panginoon na, ito po yung ating maging bilang isang lalaki na naglilingkod sa Panginoon. Nandito po yung talagang ating pong pangingin, kumbaga sa kaya nga itong malalim na relasyon o kapagkakaibigan ni David at saka ni Jonathan. Alam mo yung mga Jonathan dito, parang ipagkaibigan, iba talaga eh. Dalawa lang ang Jonathan namin dito, pero ganun talaga si ipagkaibigan. Wala pa kaming, si Kuya Dave dito na. Kaya, Kuya ng Panginoon, salamat. Sana mayroon tayo nun. Mailagay natin yung bilang mga anak ng Panginoon na lalaki na talagang mayroong paninindigan. Kahit na hindi tayo masyadong mayaman, pero pag meron ka naman, kahit hindi ka naman mapera, paniniwalaan ka. Dadami ang kaibigan mo kasi yung sinasabi mo ay totoo at nagagawa. Pero pag sinabi mo ngayon, pag nasanay ng tao, ay wala yun. Kilala ko yun. Pag sinabi nun, sa 10 sinabi nun, 11 ang sala. May mga ganun eh. 11 ang mali. Hindi na pinaniniwala sa susunod, hindi na siya paniniwalaan. At gusto ng Panginoon na tayo po ay paniwalaan ng mga tao sa ating ginagawa. At ang pangatlo po, yung identity. Meaning of identity. Dapat meron tayong pagkakilala. Ang sabi po sa Galatians 2 verse 20. Sabi niya rito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay para sa akin sarili, kundi ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay. Pag ang Panginoong Hesus po ang nabubuhay sa atin, tayo ay kasunod ng Panginoon. Kumbaga, magagawa natin yung mga bagay na yun sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi na natin inaalintana yan sa ating mga sarili. Kasi ang Panginoong Hesus dapat ang masunod. Kasi siya yung nabubuhay sa iyo. Kahit na sabihin mo na, ano kasi, yung kumbaga, tinatamad ako, pero hindi na yun pinangahawakan ko eh. Dapat mayroon kang pagkakakilanlan sa atin. So, pag nabubuhay na sa atin ng Panginoong Hesus, anong pagkakilala sa iyo? Di ba? Hindi ka na si Ian. Kumbaga, Kristiyano ka na. May laging kasama na si Kristo sa lahat ng iyong ginagawa. At dahil siya nabubuhay, dapat yung kanyang gusto ang ating ginagawa. At yung gusto ng Panginoon na ating gagawin, yung pong siya ay maluluwalhati. Yung may tataas ang Diyos sa ating mga sarili, hindi yung ating sarili ang may tataas. Sabi ko nga, sa bawat ginagawa ko na para sa Panginoon, dapat matanggal po yung ako yan eh. Dapat si Kristo lagi ang may tataas sa ating ginagawa. Sa ating yung pagkakilanlan sa atin, ang Diyos po ang naluluwalhati. Siya ang nakikilala.
hindi yung ating sarili. Diba? Yun yung tunay na tagasunod ng Panginoon. Pagkat tayo kasi mga lalaki, meron tayo talagang paninindigan bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Panginoon, sabi nga yan, nabubuhay ako hindi na sa aking sarili, kundi nabubuhay sa akin si Kristo. Pag nabubuhay si Kristo, ay yung mga ginagawa ng Panginoon, yun yung magagawa mo. Yun yung ginagawa mo, diba? Matulungin ka, kumbaga, yung lahat ng mga ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito yung pinaka dapat nating blueprint sa ating buhay. Pinalalakas po, gusto ng Panginoon na maging malakas ang kalalakihan kasi ito po yung simula na ginawa ng Panginoon. Ano po ng pangako ng Diyos sa mga kalalakihan. Pero may mga ginagawa ang mundo, pero hindi ito ang talaga ng kalooban ng Panginoon. Tayo mga lalaki, tayo po ay maging matibay. Matatag sa paninindigan natin bilang. Kaya sa bahay, nung una kasi, nung hindi pa ako pastor, ako ang laging nagtitimpla. Hindi ko yung ginigising si pastora para magtimpla ng kape ko. Sanay ako pagpangan ko, magtitimpla ako, magkakape ako, aalis na ako. Tatrabaho ako. Kakain ako, gusto ko. Pero ngayon, hindi na ako nagtitimpla ng kape ko. Sabi ko, timpla mo naman ako ng kape. Kung ayaw niya magtimpla, hindi ako magkakape. At nabago yun. Nasanay na siya nagtitimpla. Pag nagising ako, nasa misa ako, walang kape. Nauna pa ako sa kanya. Pero pagising niya, nagkape na na. Wala pa, walang titimpla. Tinitimplahan na niya ako ngayon ng kape. Hindi ko ba sinasabi, nagtitimpla na siya ng kape. Pag hindi niya ako tinimplahan, hindi na ako nagkakape. Ay, nakukonsensya naman siguro, kaya tinitimplahan ako. Di ba? Sabi niya yung, hindi naman sabihin na hindi natin sila, kumbaga, gusto ko lang maramdaman na may identity tayo bilang tatay sa ating tahanan. Sabi niya nung kaibigan ko, sabi niya, sabi niya sa kanyang asawa, pambihira ka naman. Utusan na ako maghapon sa office. Pagdating naman dito, gawin mo naman akong boss. Pagtimpla mo naman ako ng kape dito sa tahanan natin. Maramdaman ko naman na ako ay lalaki at special. Sa office namin, maghapon ako inuutusan. Pagdating pa naman dito, uutusan mo pa rin ako. Dapat sa atin may pagkakilanlan bilang mga lalaki na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi po ito pagyayabang para sa atin, kundi parang lambing mo na rin na kaya yung mga, sabi ko nga, pag ganito yung kalooban ng mga babae, ang mga lalaki, pag galing sa opisina, maaga pa, uuwi na yan. Kasi sa office, tauhan sila. Pero sa bahay nila, sila yung boss. Sila yung bossing. Kaya, sino ba naman, di ba tayo, pag tayo yung bossing, gusto natin agad pumunta rin kasi bossing ako eh. Doon, dito, alipin ako. Oh, sa opisina, maghapon kang alipin, pero pag umuwi ka sa bahay mo, nakalikwatro ka. Kape nga. Di ba? Maaga pa, nag-prepare ka na, pakatapos ng ceremony, uuwi na ako kasi gustong-gusto ko sa bahay. Nanonood ako ng TV, pwede ako umorder sa TV. Diba? Ramdam mo yung, sino ka ba? Ano yung halaga mo? Yung pagkakailangan sa atin, hindi po tayo, kumbaga, hindi ka rin naman basta-basta. Kasi kasama mo ang Diyos eh. Lahat ng bagay pwedeng mangyari pagkasama mo ang Panginoon. At yun po ay isang pagtutuwid lamang sa tahanan natin na tunay na yun po ang kalooban ng Panginoon. Pwede naman tayo nung gumawa ng ating ginagawa. Sabi ko nga sa bahay, pag ako ang nagsalita, walang piting magreklamo. Pag sinabi ko kay Mrs., kay Pastora, ako ang maglalaba, walang nagre-reklamo. Ako ang magluluto, walang nagre-reklamo. Pwede natin gawin yun. Pero ang punto ko lang dito, na maramdaman naman natin, sino tayo? Ako malambing naman ako sa may ginagawa ko lahat yung dapat kong gawin. Pero, maramdaman din natin yung pagang identity natin. Hindi naman, kahit hindi naman lagi. Sabi niya, yun yung paninindigan natin bilang kalalakihan. Salamat sa Panginoon. Alito po yung panglas.
Magti-12 na. Men of influence. Ito po napakalaga na tayo po ay mayroong influensya. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi po rito, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Sabi niya rito, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami maging makabigat kaniniman habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Si Apostol Pablo dito. Ba, tayo po ay mayroong, kumbaga, dapat tayo ay maging influencer. Kumbaga, magka-influensya tayo. Hindi yung, wala kasi ako, takbo na lang ako kay Brad. Mangutang muna. Baga, mayroon kang, baga, dapat tayo yung, baga mayroong makita sa atin na dapat nilang magaya. Huwag yung, ikaw yung parang mababa, bumababa ka kasi, sabi ko nga, dapat tayong magkaroon ng influensya. Tayo yung maka-influensya sa mga tao sa labas. Paano ka maka-influensya kung wala silang nakikita sa iyo? Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung ginagawa mo, sabi nga ni Pablo, nagbibinsakay ako, nagpupunta ako kung saan-saan, pero hindi ako nagiging pabigat sa inyo. Nagtatrabaho ako, si Apostol Pablo, nagtatahid ng mga tulda kung ano-ano sa kanyang ikabubuhay. Kung mayroong nagbibigay, tinatanggap niya, pero hindi siya nagiging pabigat. At kahanga-hanga yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon, go ng go, pero hindi sila nagsasabi na, bigyan muna ninyo ako bago ako mag-go. Ano bang kailangan ko? Dapat naka-prepare lahat yung kailangan ko para magawa ko ito. Dapat hindi tayo ganun. Dapat tayo po, pag sinabi ng Panginoon ito, gagawin ko ito. Kasi ang sabi naman ng Panginoon, sabi niya doon sa sipit ito niyang inutusan, sabi niya, nung kayo ba ay inutusan ko, mayroon bang nagkulang sa inyo? Ang sagot nila, wala po. Kasi ang sabi ng Panginoon, mag-go kayo pero walang magdadala sa inyo ng lalagyan o baon. Nakita natin doon yung pag tayo po ay pinag-go ng Panginoon, magbibigay ang Diyos sa atin. Magbibigay ng Panginoon, hindi po magkukulang ang Diyos. Sabi nga, gagawa ng paraan ang Diyos para sa pangailangan mo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ibibigay kong lahat ang kailangan nyo pag kayo naglilingkod sa akin. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon na ibibigay ko ang lahat ng gusto nyo. Kung minsan sa tao, ang hinahanap niya sa Diyos, yung gusto niya, yung lahat ng gusto niya. Ang sabi ng Panginoon, malinaw po ang salita ng Diyos, ibibigay ko ang lahat ng kailangan nyo. Yung kailangan nyo lang, hindi naman yung lahat ng gusto nyo. Yung kailangan nyo ang ibibigay ng Diyos. Alam po ninyo, yung sobra, hindi rin maganda. Sabi ko nga, yung kawalan at kayamanan, isa po yung pagsubok. Pag marami ka ng pera, baka yun yung maging dahilan. Kaya nasabi ni yung prayer ni Jabez sa kanyang prayer, sabi niya, Panginoon, huwag mo akong paghirapin kasi baka isumpa kita. Pero huwag mo naman akong payamanin. Ay, huwag mo akong paghirapin, baka isumpa kita. Pero huwag mo naman akong pagyamanin kasi baka malimutan kita. Sa atin po, kaya ang sabi ng Diyos, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan nyo, pero hindi lahat ng gusto nyo. Doon po nagkakamali kung minsan, akala ng tao, lahat ng gusto niya ibibigay ng Diyos, hindi po yun yung kailangan mo. Kung may sobra, sabi niya kanina ni Kuya Jan, pag nagbigay ang Panginoon, 100 times pa ibinabalik ng Diyos. Totoo po yun. Kasi naobserbahan ko. 2 years pa lang akong pastor, pero 3 sasakyan ang binigay ng Diyos sa amin. At talagang ibinibigay ng Panginoon na may mga pamamaraan. Sabi ko nga, pag nasa Panginoon ka, ang blessing mo, galing sa Diyos. Pero pag yung blessing lang na kaya mong gawin,
ay magpapabahay ako. Anong gagawin mo? Maglulod ako. Yung blessing na yun, sa'yo yun. Pinagtrabahuhan mo yun eh. Pero yung blessing galing sa Panginoon, dumarating, hindi mo pinaghirapan, ibinibigay ng Diyos. Amen. Isang araw, meron akong lakad, papunta sa, may biyahe ako, may tao tumawag sa akin sa Jollibee. Store, pili ka bang madala sa Jollibee? Magkain tayo. Kumain kami. Paglabas ko sa Jollibee, may binigay na pera sa akin. Nakabiyahe kami lahat sa mga pinuntahan mo. 60,000 pesos. Ang Diyos po hindi kuripot. Sabi ko nga, ang Diyos handang magbigay ng lahat ng kailangan mo. Kaya sabi ko nga, pag may malaki kang pangangailangan, magpasalamat ka sa Diyos. Kaya pag mayroong biyahe, may malaki, sabi ko, thank you Lord, kasi mayroong kaming malaking activity at mga kailangan ako ng malaking pera, alam mo ibibigay ng Diyos. Amen. Kasi kailangan mo yun. Kaya sabi ko, pag may mga bagay na pinagagawa ang Diyos, gawin mo, sundin mo lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. Alam po niya yung anak na masunurin, iba po ang dating niya. Ang anak na masunurin, may palihim na palo ang magulang. May pailalim na pagbigay. Titingin-tingin niya kung yan yung ibang kapatid. Siksik mo na kasi naranasan ko yung sa nanay ko nun eh. Kaya nagtampo nga yung kuya ko sa akin. Sabi niya, sige. Siya kasi ako nang lumapit, yung kuya ko sa nanay ko. Ako, galing Puerto, wala akong panggas. Sabi ko, Nay, pabalik na ako sa Puerto. Sabi niya, kumusta? Ano mong baon mo? Mayroon ka ba? Sabi ko, kapos na eh. Saan si kuya mo? Kasi kanina si kuya mo namin. Halika. O, binigay sa akin. Ganun po ang Diyos eh. Ganun ang Panginoon. Pag ikaw ay malapit sa Kanya, ay talagang iba yung pagtingin sa iyong Panginoon. Merong favor yan. Meron niyang lahat tayo anak, pero merong anak na mahal. Bakit si David dami pagkakasala, laging nandun ang Panginoon? Bakit si Abraham nagkakasala rin? Bakit laging kasama ang Diyos? Bakit si Moises, sabi ka ni Moises, patayin mo na ako Panginoon kung hindi mo gagawin sa mga kasamahan ko ito. Hindi Moises. Laging nandun eh. Ganun po yung people ng Diyos. Dapat makita sa atin yung influensya sa mga taong kasama natin. Dapat mayroon kang pagkakaiba, mayroon kang lamang sa kanila. Kasi mayroon kang Diyos. Kasi sinasabi mo, mayaman ang Diyos ko, mabait ang Diyos ko, lahat kaya niyang gawin. Pero sa puso't isip mo, puro negatibo ang nasa laman. Ang laman ng puso mo. You are insulting God. Iniinsulto mo ang Diyos. Sinasabi mo mayaman pero hindi ka naniniwala na kaya niyang gawin yung mga bagay para sa buhay. Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon bilang kalalakihan, itayo natin, sabi nga, itayo natin ang bandira ng Panginoon. Kasi po tayo, pag tayo ay nagkakaroon ng paninindigan sa salita ng Panginoon, ang Diyos po ang naitataas, hindi tayo. Kasangkapan lang tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, wala naman tayong dapat ipagmalaki. Sabi ko nga, wala kang dapat ipagmalaki sa lahat ng bagay. Ang Diyos lang dapat mong paglingkuran at yung mga bagay na kailangan mo. Sabi ko nga, yung kailangan mo, sabi ng Matthew 6:33, pag inuna mo ako, idaragdag ko sa iyo. Sabi ko nga, example ko sa mga pagpapala, para pag tumingin ka sa liwanag, ang anino mo, nasa likuran. Pero pag tumalikod ka sa liwanag, ang anino mo nasa unahan. At kahit anong habol mo dyan, hindi mo yan naabutan. Pero pag humarap ka sa liwanag, yung anino nasa likuran, yung pagpapala ang nahabol sa'yo. Pag nakaharap ka sa Diyos, yung pagpapala ang tahanta, humabol sa'yo. Patuloy kang maglilingkod sa Panginoon, ang pagpapala tahanta sa'yo, para unahan ka at makuha mo yung pagpapala para ibigay ng Diyos sa'yo. Sa ating pong buhay, walang ibang dakila at pinakadakila sa mundo ito, kundi ang Diyos. Bakit kalinihin sa Kanya? Ay nandun yung tagumpay. Sabi ko nga, pag may problema ka, may sunog, tatawagin mo yung bumbero. Pag may sakit ka, tatakbo ka sa doktor. Pag makasalanan ka, sa Diyos ka tumakbo kasi sila ang kaya magpatawad. Tuminsan sa atin, anak na tayo ng Diyos, pag nagkasala, lalo tayo lumalayo.
tandaan ninyo, mahal ka ng Diyos. Amen. Ang mga lalaking naninindigan sa presensya ng Panginoon at ito ang kanyang sinusunod, may biyaya po. Amen. May biyaya ibibigay ang Panginoon. Hindi pa abot ng ating kaisipan, nakaprepare na para sa Diyos. Nakalagay na yun sa kanyang area na ibabagsak na lang. Sabi ko nga, yung blessing na hinihintay ko, gugupitin na lang ng Panginoon, ibabagsak na. Sa oras 12 na pala. Salamat sa Panginoon. Sana po maramdaman natin yun, na tayo ay magkaroon, na talagang kasama natin ang Diyos eh. May magagawa tayo. Mayroon tayong magagawa, kasama natin ang Panginoon. So salamat sa mensahe ng Panginoon. Oras na, sorry na pala. Purihin ng Panginoon. Sana po meron tayong nakuha, napulot, na talagang papaano natin pangahawakan bilang mga anak ng Panginoon. Yung tayo po ay maging proud ang ating Ama. Maging proud ang Panginoon sa atin. Sa ating mga ginagawa, ang Diyos po ang naitataas. Hindi ang ating sarili. So tayo po yung bukat manalangin. Father God, salamat po Ama sa inyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Salamat Lord, pagpalain ng Panginoon ang iyong mga anak sa takong ito, Panginoon. At kami po kayo makapanindigan, Father God, na tunay na kayo po ang aming Diyos at kaya mo kami ipagtanggol, Ama. Salamat po, Ama, sa mga pagpapalang aming natanggap at mga tatanggapin pa, Panginoon, sa araw na ito. Lord, ang lahat, Panginoon, ng pagpulit pasasalamat sa inyo po namin ito ibinibigay, Panginoon. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.